Magandang hapon. Mabibilis na balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Martes. Garantisadong mabilis lang to. Kumanta na si dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara. Sa saliw ng kanyang tugtugin, pinangalanan nito ang mga mambabatas at opisyal na umano'y maaaring sangkot sa katiwalian sa flood control projects. Narito ang report. Binasag na ni dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara ang kanyang katahimikan sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kanina. Nangangamba po kasi ako sa seguridad ng pamilya ko. Ito pong aking salaysay ay marami pong mga tao na mababanggit at ako po ay humingi ng tawad sa mga tao na to, pero kailangan ko pong sabihin yung katotohanan. Idinadawit ni Alcantara ang 7 personalidad. Una sa listahan, si ex-DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Ito raw ang nagdidikta sa kanya ng mga gagawin at kung anong mga proyekto sa flood control ang gagatasan. Dinadala raw ng driver ni Alcantara ang pera na para sa proponent minsan sa parking ng Diamond Hotel. Nagsimula pong magbaba ng pondo sa akin si Yusek Bernardo. Nandito po ang detalye kung ilan po at magkano. Ito po, ang unang taon po, 2022 ay 350 million po. Ayon pa kay Alcantara, 10% muna ang ibibigay niya paglusot na sa National Expenditure Program ang isang proyekto at ang kabuuan ng 25% ay pagselyado na sa General Appropriations Act o naisabatas na ang national budget. Mahigit 350 million pesos din umano ang naging para kay Senador Jinggoy Estrada noong 2024. Ang pagkakabanggit lang po sa akin ay meron pang extra si SJE. So, nung lumabas po yun, sa kanya ko rin po binigay. Pero wala po akong direct na komunikasyon kay Senator Estrada. At wala rin po akong, hindi po ako ang nagdadala. Wala po kaming, hindi ko po nakakarap, Senator Jinggoy po. 1.5 billion peso project naman para sa isang multipurpose building ang nais ni Senador Joel Villanueva na maitayo. Pero dahil malaki ang pondong kinakailangan, pinaraanan na lang daw ni na Yusek Bernardo at Alcantara mapagbigyan lang. About the 600 million kay Senator Joel po. Ang totoo po nun, yun po ay multipurpose building. Ang request niya po talaga. Dahil hindi naman po na ma-accommodate, nung nire-report ko po sa kay Yusek na hindi po ma-accommodate yung request. Nagkaroon po ng idea, kami dalawa po ni Yusek Bernardo na tapatan na lang kung sa kwentahan lang po na ang proponent ganito, parang daw po mapagbigyan. So, nagpasa po ako ng listahan without the knowledge of Senator Joel. So, lumabas po yung pondo, I think, UA po. So, hindi po alam ni Sen na yun po ang pinalit namin sa multipurpose building. Wala pong alam si Senator Joel. Ang tinutukoy na UA ay unallocated fund na basta na lamang daw isisingit o ilalagay dahil wala namang tiyak na paglalagakan. Damay rin si dating Senador Bong Revilla na ginamit ang pondo para raw sa kampanya. Ayon kay Yusek Bernardo, ang GAA insertions ng 2024 na magkakalaga ng 300 million na para kay, sabi niya po sa akin, para kay Senator Bong Revilla, na noon ay kumandidato bilang senador para sa 2025. Sinabihan ako ni Yusek Bernardo, Henry, kay Sed Bong yan, baka gusto mo tumulong sa kanya. Dagdagan mo ang proponent ko na bahala. Sinabi ko kay Yusek Bernardo, sige po boss. Kaya po imbis na 25, naging 30 ang naging proponent. Doon po sa 3 project na nakalagay po dito. Sa dami naman ng kickback umano ni Congressman Zaldico, nakakalunod ang halagang pinag-uusapan. Ayon din sa mga kasamahan ni Alcantara na sina Bryce Hernandez at JP Mendoza, aabot sa 1 bilyong piso ang kanilang naibigay kay Congressman Zaldico. Damay din sa aligasyon ni Alcantara sina COA Commissioner Mario Lipana na nagpasok din ng mga proyekto sa flood control. Si Commissioner Mario Lipana po ay nanghingi rin po sa akin ng listahan
Taong 2023, nakapagbaba po siya sa UA ng 500 million. 2024, 400 million. 2025, 500 million. Wala akong personal knowledge kung paano nila nakuha ang pondo at kung sino kausap nila. Ang listahan ng mga proyektong naipasok ni Comlipana ay nakalakip sa sinumpang salaysay sa annex po. Gayon din si Caloocan City Representative Mitz Kahayon Uy. Unang taong 2022, nakapagbaba ng halagang 411 million sa GAA si Yusek Mitz na may usapan kami na may gastos na 10% lang po. Hindi niya po pinakailaman yon, sabi niya, bahala ka na. Nasa evaluation ngayon ni Secretary Crispin Remulla ng Department of Justice si Henry Alcantara kung isa sa ilalim ba ito sa Witness Protection Program. Sa takbo na pagdinig, kwestiyonan ni Senador Marcoleta si Secretary Remulla patungkol sa aplikasyon ng mga diskaya sa WPP. Sir, can I speak, sir? May I speak, sir? Yes, you I'm are operating from the vantage point of the reason behind the law, sir. What is the reason behind the law? So that we can get justice, and justice can only be attained if there is restitution. So that is the principle behind all of these things that we are talking about now. Mr. Secretary, restitution will come after. It cannot be. Sir, it can cannot come before or after, sir. It can come before or You after. cite the law that it come before. Wala nga po sa batas eh. Sir, Huwag po ninyo babaguhin ang batas, Mr. we are Secretary. operating on a unique set of facts. Bago rin magsimula ang pagdinig, nagtalo rin si Senador Marcoleta at Senador Lacson. You are not interested in the prejudicial question that I am going to raise, Mr. Chair? Go ahead, you raise your Kaya nga sinasabi ko sa inyo eh. You're An questioning my investigator, opinion. we are investigating. Away kagad tayo rito. Mr. Chair, we are still Hearing suspended. investigating. Isinapubliko ng International Criminal Court ang dokumentong nagsasaad sa 3 counts ng murder bilang crimes against humanity na isinampa ng Office of the Prosecutor laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mabilis na balitang hatid ni Michelle Giliang. 2 buwan matapos formal na ihain ng Office of the Prosecutor ang reklamong crimes against humanity laban kay former President Rodrigo Duterte, inilabas na ng International Criminal Court ang heavily redacted 78-page document na nagdedetalye rito. Nakapaloob sa dokumento ang hindi bababa sa 76 na kaso ng pagpatay at iba pang marahas na krimen na umano'y naganap noong mayor ng Davao City at Pangulo ng Pilipinas si Mr. Duterte. Itinuturo ng prosekusyon ng dating Pangulo na siya umanong nagtatag ng grupong tinawag na Davao Death Squad o DDS noong na-appoint siyang mayor ng Davao City noong 1988. Kabilang raw sa grupo ang ilang miyembro ng Davao City Police at mga hitman. Ipinagutos raw ng dating Pangulo sa kanila na patayin ng drug pushers, snatchers at holduppers sa lungsod. May ituturing umano ang dating Pangulo na indirect co-perpetrator sa mga nabanggit na kaso ng pagpatay alinsunod sa Article 25 ng Rome Statute. Mula 2011 hanggang 2019, ang grupo raw ni Mr. Duterte ay nagkasundong in-neutralize o patayin ng mga kriminal sa bansa. Ang unang count ay may kaugnayan sa mga pagpatay sa Davao City mula 2013 hanggang 2019 noong mayor ng lungsod si Mr. Duterte. Saklaw nito ang pagkamatay ng 19 na katao na pinaniniwala ang drug pushers o magnanakaw. Ang pangalawang count naman ay tumutukoy sa pagpatay sa 14 na mga umano'y high-value drug suspects noong Pangulo na si Mr. Duterte mula 2016 hanggang 2017. Tinatawag na high value ang mga sangkot sa manufacturing o sindikato ng iligal na droga. Ilan sa kanila ay kabilang sa PRRD list na may kaukulang reward kung man-neutralize. Ang pangatlong count naman ay may kaugnayan sa pagpatay at tangkang pagpatay sa 45 katao sa mga isinagawang anti-drug operation sa mga barangay mula 2016 hanggang 2018 na tinatawag na lower-level criminals tulad ng small-time drug dealers at users. Sa pagdedetalya sa pagkamatay ng mga biktima ng war on drugs ng Duterte administration, hiniling ng prosekusyon na ma-confirm ang lahat ng charges laban kay former President Duterte. Sa ngayon, ipinagpaliban ng ICC Pre-Trial Chamber ang pagdinig para sa confirmation of charges matapos ipahayag ng lead counsel ni Mr. Duterte na si Nicolas Kaufman na sumasama ang kondisyon ng kalusugan ng dating Pangulo at hindi na siya fit to stand trial. Samantala, sa vlog ng Miss Malu Facebook page, makikita ang dating may bahay ni Mr. Duterte na si Elizabeth Zimmerman at kanyang apo na si Isabel, kasama ang mga taga-suporta ng dating Pangulo sa labas ng ICC Detention Facility sa The Hague, Netherlands. Nagpasalamat si Zimmerman sa patuloy na suporta ng Filipino community sa dating Pangulo.
I told him, you are always here. Sabi ko, sometimes yung mga ibang OFW, three times, 4 times, nandito na. So you are really loved. Sabi ko, you are really loved. Thank you. Ang daming support talaga ninyo. Thank you. Even my Michelle Giliang para sa All TV News, Channel 2. Sa ating ulat panahon, lumabas na sa par si Super Typhoon Nando habang nakataas pa rin ang wind signal number 1 and 2 sa ilang bahagi ng extreme northern Luzon. Samantala, isa ng ganap na bagyo ang low pressure area na binabantayan ng Pag-asa sa labas ng par. Tatawagin itong Bagyong Opong. Mabilis na balitang hatid ni Enzo Laca. Lumabas na ng PAR kaninang alas 4 na madaling araw si Bagyong Nando at kumikilos papuntang southern coastal area ng China. Nakataas pa rin ang signal number 2 sa western portion ng Babuyan Islands, northwestern portion ng mainland Cagayan, northern portion ng Apayao at Ilocos Norte. Signal number 1 naman sa Batanes, Babuyan Islands, mainland Cagayan, northern portion ng Isabela, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Sur, La Union at northwestern portion ng Pangasinan. Ganap na rin bagyong LPA na minomonitor ng Pag-asa na tatawaging Bagyong Opong. Huli itong namataan 1,075 kilometers east ng Eastern Visayas. Samantala, umabot na ng mahigit 123,000 katao ang apektado ng bagyong Mirasol at Nando ayon sa NDRRMC. Habang 3 naman ang namatay, 7 ang nasaktan at 5 ang nawawala sa hugupit ng 2 bagyo. 10 kabahayan ang totally damaged habang 18 ang partially damaged at 13 infrastruktura ang nasira. Enzo Laca, All TV News, Channel 2. Para sa mga balita sa probinsya, narito ang mabibilis na balita nila Andy Narce ng Kalibog Cable News at Allen Barrera mula E-Media Zamboanga. Sa probinsya ng Capiz, patay ang isang 20 anyos na lalaki matapos malunod sa ilog sa barangay Hibaka, Maayon, Capiz. Kinilala ang biktima na si alias Jorven, residente ng nasabing lugar. Base sa ulat mula sa mga otoridad, tumawid umano ang biktima sa isang spillway nitong nakaraang Sabado ngunit tinangay siya na malakas na agos ng tubig. Matapos ang 4 na araw na search and retrieval operation sa biktima, natagpuan ng mga rescuer ang bangkay nito sa kalapit na barangay. Ayon sa karagdagang impormasyon, napag-alamang nagtungo ang biktima sa nasabing lugar upang sana idalawin ang kanyang dalagang nililigawan. Andy Narce para sa All TV News, Channel 2. Sugatan ang 3 tao, kabilang na dito ang driver ng isang wing van truck matapos itong mahulog sa bangin sa barangay Mamawan, Gutalak, Zamboanga del Norte Lunes kahapon. Nakilala ang isa sa mga biktima bilang si Albert Parame na residente ng Zamboanga, Sibugay. Batay sa paunang investigasyon ng mga otoridad, posible na wala ng preno ang truck kaya nangyari ang insidente. Matapos ang insidente, dinala ang mga biktima sa pinakamalapit na ospital para sa medikal na atensyon habang ang mga otoridad ay patuloy na nagsasagawa ng malalim na investigasyon. Allen Barrera para sa All TV News, Channel 2. Balik aksyon na sa tennis court si Pinay tennis superstar Alex Ayala na top seed ngayon sa Jingshan Tennis Open sa China. Kampiyon sa Guadalajara Open at quarterfinalist naman sa Sao Paulo Open. Ilan lang ito sa mga laban ni Ayala sa buwan ng Setyembre kung saan umangat ang ranking nito sa 58th spot. Sa WTA 125, masusubukan ang galing ng mga established ng tennis players at mga newcomers para umangat ang kanilang karera at makapaglaro sa mas mataas na kompetisyon ng WTA. Kalaban ni Ayala ngayong araw si Alyona Valle ng Belarus sa round of 32. At yan ang mga up-to-date na balitang nakalap ng All TV News ngayong hapon. Para sa iba pang balitang mabibilis, bisitahin ang aming website alltv.ph/news. I-like at i-share din ang All TV News PH sa Facebook at YouTube at makinig sa All Radio 103.5. Mapapakinggan nyo na rin po kami ngayon sa Spotify. Ako si Ralph Lopez. 93 days na lang po, Pasko na!